Magkakapatid, meron po tayong disiplina kung may pag-ibig tayo sa isa't isa, no? May disiplina dyan eh. Bawal sa atin ng gumawa ng, nasa Roma 13, pakinggan. Huwag kayong mga katulan, 14 at 13, huwag na nga tayong mga hatulan pa sa isa't isa. bawal sa atin yung hahatulan kita, hatulan mo ko. Maghahatulan kayo. Bawal po yun. Kundi bagko, Kundi bagkus ihatol ninyo ito, ano yung hatol natin? na ang sinuman ay huwag maglagay ng katitisuran sa daan ng kaniyang kapatid O, o kadahilanan ng ikararapa. wag ka maglalagay ng ikakatisod ng kapatid mo. Yan ang ihahatol mo. Halimbawa, dalaga ka. May asawa na yung kapatid. Huwag mo lalagyan ng katitisuran. Baka dalaga ka, aalimbungan mo, may asawa at may anak kaya, mawawasak ang pamilya. Huwag ka maglagay ng katitisuran sa daan ng kapatid mo. O ng anumang kadahilanan ng ikararapa. Alam mo nang may pamilya na yung babae. Lalaki ka. Huwag mo nang ligawan. Matitisod yung kapatid mo. Madadapa yun. Yung asawa nun, madadamay. Baka maging kriminal pa yun pag nahuli kayong dalawa. Kaya ang sabi ng Diyos, huwag kayong maghahatulan. Ito ang ihatol nyo. This must be our judgment, na huwag tayong maglagay ng katitisuran sa daan ng kapatid o anumang kadahilan ng ikadadapa. Huwag mong pabayang madapa ang kapatid mo. Dapat nga pag nadapa siya, alalayan mo ikaw pa maglalagay ng dahilan na ikadadapa. Masamang tao ka nun. Ano hatol ng Biblia sa naglalagay ng katitisuran sa kanyang kapatid? Pakinggan nyo sa 17. Tatapwat, sino mang magbigay ng ikatitisod sa isa sa maliliit na ito na nagsisampalataya sa akin, ay may pakikinabangin pa siya kung bitinan ang kanyang liig ng isang malaking batong gilingan at siya'y ilubog sa kalaliman ng dagat. Nakita niyong bigat ng kasalanan na yon? Pag nagpatisod ka ng kapatid, sabi ng Diyos, may pakikinabangin pa sa'yo kung talian ka ng gilingang bato. Ihulog ka sa gitna ng dagat para wag ka nang lumutang ulit. Baka paglutang mo, may matisod na naman uli sa pagmumukha mo. Ha? Matinding kasalanan yung magbibigay ka ng katitisuran.